Naglalayag ang Bapor Tabo sa may Ilog Pasig, isang umaga ng Disyembre at papunta sa Laguna. Lulan ang mga mahahalagang tao sa panahong iyon. Ang bagal naman ng bapor na ito. Mas mabilis pa akong tumakbo kaysa dito. Wala tayong magagawa kundi maghintay lamang. Nakababagot ang biyahe na ito. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang bagal ng pag-uusad natin? Parang kailangan laliman ang Ilog Pasig na sapagkat mas mabilis ang ating pag-uusad. Kailangan natin mag-alaga ng maraming itik. Anong sinabi mo? Ang itik. Nakakadiri ka. Dadami ang mga balot dahil dyan. Pwede naman natin gawa ng isang tuwid na kanal ang lawa na magdudugtong sa lawa ng Laguna at Manila para mas mapabilis ang ating biyahe. Gastos na naman ang mga mayayaman dyan. Pwede na kayong manahimik. Sa gitna ng biyahe, maraming mga tao ang umaasa na sila'y makakarating na sa kanilang destinasyon. Napakasikip naman dito. Kawawa ang mga tao. Sayang ang ating pinagplanuhan, Isagani. Talaga, kaso wala na tayong magagawa. Kundi tanggapin ang nangyari. Ang ganda na sana magturo ng wikang Espanyol sa mga tao dito. Wala na kayong magagawa dahil hindi siguro para sa inyo ang inyong mga plano. Kamusta na pala kayo ng nobya mo? Maayos naman ang aming pagsasama. Balita ko. Kaibigan, kumusta ka na? Simon, kamusta ka na pala? Matagal kang hindi nagparamdam at nagpakita. Mahirap ang lugar dito. Walang masyadong nakakabili ng mga alahas. Tama ka nga. Ito pala si Isagani, ang matalik kong kaibigan. Magandang araw, Ginoong Simon. Magandang araw, Benata. Ikaw pala ang tagapagsalita ng gobernador, General. Kinagagalak po kitang makilala. Gusto niyo ba uminom ng serbesa? Mga mamahalin niyon. Kaya masarap. Mukhang marami kayong pinag-usapan habang wala ako. Andito ka na sa taas, ba't ka pa bumaba? Huwag mo siyang alahanin dahil yan sa biyahe. Iba na talaga pag nagkakaedad na. Maiba tayo. Kamusta kaya ang kalagayan ng kalakalan ng mga Indyo at Insik? Mukhang sila'y nahihirapan. Mga Indyo nga naman. Hindi natin alam, baka may problema silang kinakaharap. Yung sinasabi nilang malapad na bato? Yung lugar daw na pinaninirahan ng mga masasamang espiritu? Huwag kayong maniwala sa mga ganyan. Puro lang kasabihan ng mga yan. Magsasayang lang tayo ng oras dahil dyan. Alam nyo din ba yung kay Doña Jeronima? Yung may papakasalan na sanang, ngunit di natuloy dahil naging arobispo? Oo, kawawang nilalang. Siya ay ikinulong sa kuweba. Mali ang inyong nasagap na balita. Paano mo nalaman na kami mali at ikay tama? Baka nakakalimutan mo kung sino ako. Yung sinabing tumalon sa lawa at binabaril? Si Ibarra. Yung naging kasintahan ni Maria Clara? Ang Indyong galing sa ibang bansa na anak ng isang taksil. Kilala mo ba yung taong iyan? Nakilala at nakasama noon. Ayos ka lang ba, Ginoong Simon? Baka pagod at dahil lang sa biyahe ito. Lingid sa kanilang kaalaman, ang taong kanilang tinutukoy ay hindi pa patay. Ikaw muna gumalawan na. Kawawa ang iyong sinapit. Nasaan? Ikay magpahinga muna. Ano po, Etay? Buti at ako'y binisita niyo dito. Lolo, kamusta ka na po? Ako'y patuloy na namumuhay dito, Apo. Mabuti, kayo nasa tamang kalagayan. Sandales! Tinasang muli ang buwis mo. Sabihin mo sa mga hayop na praile na yan na hindi na ako magbabayad ng buwis. Baka magalit sila. Kailangan muna nilang dumaan sa akin at ibuhos ang dugo bago makuha nilang lupang ito. Patawad, anak.
Ngunit ang ating lupa ay kukunin na ng mga praile. Bakit, Ama? Ngunit huwag kang mag-alala. Ako na bahala. Ang papasok ay mamamatay. Pinamata nang yan! Kalibutan! Kayo'y mamamatay! Dalhin mo na ang matandang yan. Ano ito? Itay! Nasaan ka? Magandang araw, Hermana. Molly, narinig ko ang balita tungkol sa iyong ama. Humingi sila ng pabuya. Sinangla ko ng lahat ng mga hiyas ko, pero kulang pa rin. Napakasaklap naman ang nangyari sa iyong ama. Maari po bang umutang para pantubo sa aking ama? Ika'y magtrabaho sa akin para ika'y aking mabigyan ng pera. Maraming salamat po. Bueno, punasan mo na ang iyong luha at pumasok ka na dito. Sana makaabot pa ako. Bata, saan ka pupunta? Sa bahay ni Kapitan Tiago. Halika na, sakay ka na dito. Bata, mukhang matatagalan tayo ngayon. May prosesyon kasi. Okay lang po, maghihintay lang po ako. Baba! Ano pong nangyari? May problema po ba? Magandang hapon mga Ginoo. Saan ba inyong sedula? Walang sedula! Ikay may balak mandaya. Dapat ka mapunsahan. Wag po! Okay lang po ba kayo? Ayos lang. Tigil! Kayo na naman? Mga Ginoo. Wari, hindi mo pansin na hindi umiilaw ang ilaw sa likod ng iyong karwahe. Baba! Wari, hindi ko po napansin. Nawala na palang ilaw ang aking kalesa. Ayos ka ng po ba? Bata, ikaw na lang pumunta mag-isa. Hindi ko na kaya. Napakatahimik naman. Desperas ng Pasko pero wala man lang selebrasyon. Nandito ka pala, Simon. Hinay, narito na po ako. Matagal-tagal na rin po akong hindi nakadalaw. Sana po ay mapapatawad niyo ako sa aking mga pagkukulang.
Basilio, nagdadasal ka ba? Ginoong Simon, ano ginagawa niyo rito? Dinadalaw ko rin ang isang kaibigan. Ano pong ginagawa ninyo? May nahanap lang ako. Isang bagay na pwedeng makatulong sa atin. Saan po ito makatutulong? Sa ating paglayaban, Basilio. Sa ating pagiganti sa mga sumira sa ating buhay. Ginoong Simon, hindi po ba't may mas mabuting paraan para mapamitas na siya? May mga panahon na ang dahas lamang ang napagpabago sa ating sistema. Gayon pa man, gusto mo ba akong samahan sa aking plano? Basilio, bakit tila may mislat sa iyong isip? Sorry. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo ito. Marami nang nangyari sa atin at hindi ko alam kung paano tayo makakaligtas dito. Huwag kang mag-alala, Basilio. Nandito lang ako para sa iyo. Naalala mo ba nung bata pa tayo? Lagi nating pinapangarap ang isang magandang buhay. Pero ngayon, tila malayo na ang lahat ng iyon. Oo, naalala ko. Pero hindi dapat tayo sumuko. Magkakaroon din tayo ng magandang buhay balang araw. Sana nga, Julie. Sana nga. Pero paano kung hindi natin maabot ang ating mga pangarap? Paano kung mas lalong lumabo ang mga bagay-bagay? Basilio, hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap. Ang mahalaga, magkasama tayong dalawa. Julie, may plano sa Ginoong Simon. Anong plano yun, Basilio? Ayaw kong sabihin sa iyo dahil baka magulan ang kanilan. Basilio, mahal kita. Kung ano mang plano, sana ay hindi ka makisakit. Ang ganda ng tanawin, ngunit ang likod dito ay puno ng kadiliman at paghihirap. Kailan kaya darating ang araw ng pagbabago? Magandang araw po, Senior Simon. Magandang araw, Senior. Noong nagdala sa Nais ko lamang po kayong kamustahin. Magpasalamat sa patuloy na kabutihan na ibinigay niyo sa akin. Huwag kang magpasalamat kasi niya. Ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. Ngayon, sabihin mo sa akin ang mga nangyayari sa universidad. Basilio, alam mo bang malapit na ang pag-aalsa? Ang mga Pilipino ay naghihirap at nagdurusa sa mga kamay ng mga Espanyol. Kailangan nating magkaisa upang makamit ang kalayaan. Ngunit, Senior Simon, hindi ba't masama ang mag-alsa? Hindi masama ang pag-aalsa kung ito ay para sa isang marangal na layunin. Basilio, ikaw ang ating pag-asa. Ikaw ang magiging instrumento upang maging natin ang buhay. Ama, halos tapos na po ang ating handa. Tiyak na matutuwa si Tandang Selo. Sana nga, anak. Pero hindi ko maiwasang malungkot. Naalala ko pa noong tayo mayaman pa. Ang dami nating handa tuwing Pasko. Ama, huwag po kayong malungkot. Ang mahalaga, nasama-sama tayo. Julie, may utos ako sa'yo. Ano po yun, Aling Pinsyang? Dalhin mo ito kay Padre Florentino at sabihin mo na ito ay galing sa akin. Oh, Julie. Ano ang may paglilingkod ko sa iyo? Padre, may ibinigay po sa akin si Aling Pinsyang. Alam kong mahirap ang iyong pinagdaanan. Ano po ang gagawin ko, Padre? Magtiwala ka lamang sa Diyos, anak. Balang araw ay magiging maayosin ang lahat para sa iyo. Narinig pa niya ang nangyari sa Katakal. Ang kanyang magpainay buka. Ang niyang anak ay nawawala. Kawawa naman si Kabesang Sales. Mabuti pa noong siya ay may. Ngayon, wala na siya. Sino kaya ang may kakailangan sa nangyari sa Katakal? Ano ba ang inyong pinag-uusapan? Tungkol po kung Kabesang Sales niya. Ano bang pakialam nyo sa isang magsasaka? Ikaw isang talis, napakagandang maganda naman yung Salamat po, Ginoong Simon. Maligayang pagdating po. May mga dala akong alahas dito na maaaring magustuhan ninyo.
Napakaganda ng mga ito, Ginoong Simon. Ipakita mo nga ang pinakamahal na alahas. Ang mahal naman ito. Ang bawat ganda ay may katumbas na halaga, Hermana. Nakikita mo ba kung gaano ka halaga ang mga material na bagay sa mga tao? Oo, Ginoong Simon. Ngunit, hindi lahat ng bagay ay maaaring mabili ng salapi. Tama ka. Ngunit, ang salapi ay maaaring magbigay sa iyo ng kapangyarihan. Parang mas swerte ako ngayon. Hindi, mahal na Kapitan General. Sadyang malas lang talaga ang araw ngayon ni Padre Camorra. Puta! Dinaya niyo ako! Mga manloloko! Anong na, Mahal na Kapitan, may nais akong imungkahi sa iyo. Magandang ideya yan, Simon. Tutulungan kita sa iyong proyekto. Ano ay yung mga saloobin sa proyekto ni Simon? Magandang ideya ito, Kapitan General. Para ito ang mga magkaganda sa imahe ng ating pamahalaan. At sungsangayon ako kay Don Cristóbal. Dapat natin suportahan ang proyektong sino. Wala bang may gustong sumagot sa tanong ko? Ang sagot mo ay, Hindi ko na kaya ang ganitong sistema. Bakit kailangan ko mag-aral ng mga bagay na hindi naman mahalaga? Tadeo, bakit ka pumapasok sa klase kung ayaw mo naman? Pero seryoso, naisip ko kung bakit namin kailangan mag-aral ng mga bagay kung hindi naman natin magagamit sa ating mga kasama, ngayon ay may pag-uusapan ang ating plano para sa Akademya ng Wikaw Sila. May bamang balita ba mga Kapitan General? Kahuling balita, mga rai, ay mukhang bukas ang ating Kapitan General sa ating mga mungkahi. Ngunit, dapat natin hiyakin na suwartala tayo ng mga praile. Huwag kang masyadong umasa sa gana. Alam mo naman ang mga praile, wala silang pakialam sa magbibigay instruction sa akin. Ngunit, kung ipapakita natin sa kanila at ating magkakaisa, magiging magkilala pa sa kanila, nabaliwalain ang ating kahilingan. Ano ba naman ito? Hindi ba mas mabuting mabakasyon na lang tayo? naku, kapag magaling yung mga Friday, ayaw ko ng bulong. Juanito, Tadeo, hindi tayo makakarating sa tagumpay kung palaging takot ang nangingibabaw. Ang edukasyon ang mag-aangat sa atin. Tama sa nakaraya, hindi tayo igilan ngayon kung kailan ba. Ang wikang Kastila ay tunay na higit sa karunungan. Huwag kayong palaya sa uso. Tingnan natin ang kasan kayo na pinagpinagpinagpinag. Magkaisa tayo. Kung sabay-sabay tayong kikilos, magkakaroon tayo ng lakas na hindi kayang talunin. Tama, magtulungan tayo upang maipasa ang ating panukala. Pagkakaisa, may tagumpay. Magandang gabi, Ginoo.
Ako po si Isagani, isa sa mga mag-aaral ninyo, na humihiling na sana'y matulungan ninyo kami sa aming akademya tungkol sa wikang Kastila. Anong kailangan nyo? Mahalaga ang bawat minuto sa akin, mga binata. Sana po ay kayatin ninyo ang mga praile na suportahan ang aming mga adikain. Bakit naman ako makikialam sa ganyang problema? Alam mo bang napakadelikadong kumontra sa mga praile? Hindi namin hangad ang gulo. Nais lang namin matulungan ang mga Pilipino para makapagsalita sa wikang Kastila. Bata ka pa, wala kang alam sa politika. Ngunit Ginoo, paano tayo uunlad kung matatakot tayo? Ako? Takot? Hindi takot ang tawag doon. Praktikalidad. Kung ganyan ang iyong pananaw, Ginoo, kami na lamang ang ikilos. Maraming salamat sa inyong oras. Mga mamamayan, isang malaking karangalan na pupunta nyo dito sa Kimunting Tahanan. Tuloy-tuloy po kayo. Napakaganda na inyong bahay, Ginoong Quiroga. Salamat. Ngunit hindi pa ito sapat. Umaasa kung makuha ang komisyong konsuldi. Dito ko para magdala ng ilang mga hiyas na tsak magugustuhan mo. Kailangan ko nga lamang ang tulong niyo. Ano po yun, Ginoong Simon? Kailangan kong may puslit ang mga pala at armas mula sa iyong bodega. Huwag kang mag-alala, ikaw ang kikita sa transaksyon na ito. Ngunit, delikado ang hinihingi nyo kapag malaman ito na may mga kapangyarihan. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Napakatalas talaga ng utak ng insikleyan. Ngunit tila nahulog siya sa patibuhan sa loob. Napakagandang tanawin. Sigurado akong magiging hit ito sa aking artikulo. Ang perya ng Quiapo, puno ng buhay at kasiyahan. Kasiyahan? Ang nakikita ko lang ay kaguluhan. Ang mga ganitong perya ay maaaring pagmula ng gulo. Napakaraming tao. Isang maling hakbang lang ay tiyak magkakagulo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang perya ay hindi lamang para sa kasiyahan. Minsan, ito ang salamin ng tunay na kalagayan ng lipunan. Ano ang ibig mong sabihin, Ginoo? Ang perya ay nagtatago ng maraming lihim. Tulad ng ating lipunan, hindi lahat ng nakikita ay totoo. Come on, ladies and gentlemen! Discover the magical mirror that show the truth! Isa yang kasinungalingan. Walang salamin ang magpapakita ng katotohanan. Ang katotohanan, Padre Salvo, ay madalas nating naitatago sa mga bagay natin hindi natin naiintindihan. Anak? Bakit ganyan ang itsura mo? Panay ka ba sa eskwela? Inay, wala nang saysay ang pag-aaral ko roon. Ang sistema nila ay bulok at walang tarungan. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Mag-aral ka na mabuti at siya maabot mo ang iyong pangarap. Pangarap? Anong pangarap? Pero anak, ang edukasyon ang tanging paraan para makaabot tayo sa hirap. Inay, hindi ko na kaya. Ang lahat ng sakripisyo ko at pagod ay wala ng halaga kung ang sistema mismo ay hindi makatarungan. Placido, narinig namin ang ginawa ni Padre Million sa klase niyo. Ito ba ang pinahiyakan niya sa harap ng lahat? Hindi lang ako. Lahat tayo. Ginawa nila tayong parang alipin sa sarili nating Pero bayan. ano ang magagawa natin? Wala naman tayong kapangyarihan laban sa kanila. Kaya kailangan natin kumilos. Ang mitsa ng revolusyon ay dapat sindihan. Revolusyon? Placido, masyado itong mapanganib. Ano ba mawawala sa atin? Ang ating dangal? Ang plano ng Simon ay magsimula ng isang maliit. Kailangan sumali ang lahat ng gusto mong bumis ng bulan. Pero paano kung mabigo tayo? Paano ang mga pamilya natin? Hindi tayo dapat matakot. Ang tunay na tagumpay ay hindi makakamit sa mga duwag. Sasali ka ba sa amin, Placido? Oo, panahon na para sundan ang mitsa ng pagbabago. Ano kaya magandang gawin sa problema? May naisip ako. Ang problema sa pangingisda, simple na yan. Maglagay tayo ng pato sa lawa, tapos yung dumi ng pato, yun ang magpapataba sa kanila. Napakatalino talaga ni Don Custodio. Isa talaga siyang bihasa sa paggawa ng mga solusyon. Ang plano ni Don Custodio ay talagang napakanalalim. Pati ito ang magiging sagot sa lahat. Narinig mo na ba ang mga plano ni Don Custodio? Pati mga pato ay idadamay na sa ng bag. Aba, mas mabuti pa siya mismo mag-alaga ng pato. Ako lamang ang nag-iisip sa bayan na ito.
isulat ko ang lahat ng kahangahangang nagaganap sa Maynila. Kung nais nating magbago, dapat turuan natin yung mga Pilipino na maging masipag. Pero siyempre, hindi rin masama na manatili ang kanilang pagkamasunurin. Tama ka, Kun Studio. Ang problema ng bayan ay hindi ang mga pilot, kundi ang mga tamad ng Pilipino. Ating mga bagong gamit ng Galileo ay sigurado ka mainitan ng lahat. Tunay nga mahal. Sa gayungan nyo, walang makalabansin ng aking mga utang. Ang mga tao ay laging dumudulog sa simbahan. Ngunit sino ang tunay na nakikinig sa kanilang mga hinaing? Hanggat sila ay nagbibigay ng limos, ako'y nasisiyahan. Hi, Paulita. Ay nako, tingnan mo yung mga Pilipino sa likod. Wala talagang alam sa kultura. Oo nga po, Tia. Ngunit, maganda naman po ang palabas, hindi ba? Ang kanyang kagandahan ay higit pa sa anumang palabas na aking napapanood. Paulita, anong tingin mo sa aking suot? Hindi ba bagay ang ganitong estilo sa akin? Maganda naman, Juanito. Ang kagandahan ng isang tao ay hindi nasusukat ng suot, kundi sa kanyang puso. Hindi ko alam na ang Makata pala ay may kaalaman din sa muda. Ang kanilang pagpapanggap at kayabangan ay magagamit ko sa aking layunin. Sa likod ng kanilang kasiyahan, sisibol ang isang mas malaking trahedya. Ang palabas na ito ay tunay na sumasalamin sa kultura ng mga Pilipino. Payak, ngunit puno ng emosyon. Napakaganda nga. Ngunit sana maraming elemento ng relihiyon para makabuluhan. Ang mga Espanyol ang talagang may ganitong talento sa teatro. Ang mga Pilipino, ay nako, hindi makakaabot sa ganitong klaseng antas. Isang babae, taga-baryo. Ikaw ba dyan? Ano ka, idol namatay? Ano? Sino kaya siya? Ano nangyari sa kanya? Ano ang bota ni Phil? Anong nangyari rito? Sino ang nasawi? Isang babae. Mukhang taga-baryo. Hindi maaari. Si Julie? Julie, bakit nangyari ito? Hindi ba't sapat ng paghihirap ng iyong pamilya? Ang lahat ng ito ay dahil sa kasamaan ng sistema. Anak, ang buhay ay puno ng pagsubok. Huwag kang magpapadala sa iyong galit. Diyos na ang bahala sa kanila. Marahil ay tama si Simon. Marahil ang revolusyon ng tanging paraan upang makasan ng lahat ng ito. Handa ka na bang makiisa sa aking plano? Ito ang tanging paraan upang makamit ang hustisya at kalayaan para sa ating bayan. Mon, ang buhay ko itinaguyod ko para lamang sa aking sarili. Ngunit ang iyong plano ay masalimuot at puno ng sakripisyo. Ang pagbabago ay hindi makakamtan ng may takot. Ang lakas ng revolusyon ang magbibigay ng panibagong mukha sa ating bayan. Makatarungan ba ang dumaan sa ganitong landas? Ang sinumpaang propesyon ko ay para sa pagligtas, hindi sa pagkitil ng buhay. Ang bayan na nagpapasakop sa takot ay mananatiling alipin. Basilio, piliin mo ang iyong panig bago mahuli ang lahat. Isipin mong mabuti, hindi kita pipilitin, ngunit tandaan mo, ang pagbabago'y hindi darating kung hindi ito ipaglalaban. Ang revolusyon, isang panaginip na puno ng dugo at sakripisyo.
Kung nais nating mapaunlad ang ating bayan, bakit hindi natin paunlarin ang mga kabayo? Mas maraming kabayo, mas maraming sasakyan. Dapat talino talaga ni Don Custodio. Tunay nga ang sagot ng ating problema ay maraming kabayo. Kabayo? Ang kailangan natin ay mas maraming babae sa ating pueblo para mas umunlad ang ating bayan. Ang mahalaga ay mga edukasyon ng ating kabataan. Isinusulong ko ang akademya nila. Ang ideya ng mga estudyante ay walang halaga. Mas mainam na lang kung turuan nila ang kanilang sarili na magbasa ng Kastila. Oo nga, bakit ba importante ang akademiya? O pwede naman silang mag-aral ng silang paraan. Ang pagsunod at ang pag-unawa ay mas mahalaga kaysa sa mga walang kwenta ninyong idea. Ibagsak ang pamahalaan, pagpalain ang bayan. Sino ang may lakas ng loob na gumawa nito? Ito yung gawain ng mga ere. Hindi na namin ito dapat malampasin. Kasalanan ito ng mga estudyante. Lutos ang pag-aresto sa lahat ng posibleng sangkot, lalo na ang mga mag-aaral. Kapag hinayaan natin ito, makatuluyan na tayong mapabagsak ng mga ire. Kailangang kumilos tayo agad. Huwag tayo magpapalos kung wala namang ebidensya. Baka pag hindi natin sila pinigilan ngayon, baka bukas wala na tayong kapangyarihan. Basilio! Sumama ka sa akin! Ano ang dahilan ng pag-aresto? Wala akong kinalaman sa mga paskil. Ikaw ay isang mangaral! Ikaw ay isang suspect! Isang inosente ang iyong inaaresto. Sabihin ninyo ang totoo. Sino ang utak sa mga paksil na ito? Wala akong kinalaman dito. Ako isang mahirap na mag-aaral para sa akong kinabukasan. Pinapatawag niyo raw ako, Padre? Narinig ko ang ginawa mong talumpati. Kahanga-hanga ang iyong determinasyon at panindigan. Napakarami ko ng estudyanteng tinuruan, ngunit walang estudyante ang may lakas ng loob na magsalita ng sila tapatin o harapin. Hindi kasalanan ng mga kabataan na magsalita laban sa may mataas na kapangyarihan. Na agad silang pinaratangan na isang filibustero, Padre? Hindi ko inuusig ang sa loobin, Sigan. Sa katunayan ay ikaw ang pinakapaborito kong estudyante dahil sa iyong pangatin. Salamat ho, Padre. At hindi kayo kagaya ng ibang mga praile na Dominicum Cathedralico? Lampas na sa linya, paratang mo, Sigan. Nasasabi ko lamang ito dahil sa mga pagbabawal na kilos ukol sa pagkatuto ng mga pag-aaral na ninais nilang Padre. Ang pagbabawal ng praile na mag-aral na matuto ay parang tinatanggalan nila ito ng mga tiyahan. Isagani, isang pagkatandaan na ang karunungan ay hindi pinagkaluan sa karapat-dapat. Nagagawa nito ng mga pare, Padre. Ang bayang ito ay nalipin, kaya naman natuto itong magkunwari. Ang naghaharian ay lumilikha ng mga alipin. At kung hindi ito totoo, sino ang may kasalanan? Kami ba ang nagturo sa amin sa loob ng 3 siglo? Ngunit ang kilos na kinikilos ng isang praile ay galing lamang sa pamahalaan. Kung gayon, Padre, duwag pala ang isang pare na magtago sa likod ng kanilang pamahalaan. Ang ibig kong sabihin ay batas na mabuti ang layon ngunit masama ang ibigko. Ang pag-uugali ng isang mag-aaral ay hindi nararapat sa naisisi sa mga praile o sa pamahalaan, kundi sa masamang pagkatatag ng mga kanilang kapasan. Ngunit, hindi nyo maitatanggi, Padre, na ang pamahalaan at ang mga praile ang pumipilit sa aming mga Indiano na maghanap ng karunungan dahil kami inyong hinubaran ng pagkakataon at pinagtatawanan niyo kami sa sarili naming kahiyaan. Kung hindi pa ako dumating ay dumanak na sana ang dugo ngayon. Ang pangkat na mapupusok ni General ay walang nagawa dahil wala si Simon roon. Hindi ko na kaya. Lalo na dapat nila si Basilio. At hinulog-log na aklat ang papel. Hindi ko na kaya. Gising! Gising, Tiago! Gising!
Nag-iwan ng ari-arian si Kapitan Tiago sa kumbento sa Santa Clara sa Papa, Obispo at Korporasyon ng mga pari. Nag-iwan din siya ng 20 piso, martikula sa mahihirap at masisipag na mag-aaral. At ang pamamana kay Tiago kay Basilio ay ibabalik ko na sa kanya gamit ang pera sa aking bulsa. O binibining Julie, bakit ka na pa rin? Nandito po ako para humingi ng pabor sa kaso ni Basilio. Ganun ba? Pumasok ka muna sa kwarto. Hindi na po! Ano? Halika dito! Huwag ka na pumiglas! Tulong! 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 Julie! Julie! Diyos ko! Patawarin ka sana ng Diyos! Julie! Apo ko! Lumabas ang sino mang gumawa ng hayupang ito sa'yo! Julie! Apo ko! Batang iyon ay isang ordinaryong estudyante at isang alipin. Marapat lamang na hindi siya palayain. Paumanhin, Kapitan. Ngunit si Basilio lamang ang natatanging inosente sa kanila. Wala ito sa kainan, at ito raw ay isang mabuting estudyante na nag-aaral ng medisina, ani ng kanyang guro. Aklat sa medisina? Siya'y kamo gumagamit ng isang bawal na aklat upang magmukhang mabuting mag-aaral. Mas makakabuti ito upang matakot ang iba sa parusang maaaring ipataw sa kanila. Ganyan dapat ang pagmamahala. Pero Kapitan, hindi ka ba natatakot na sisihin ng bansang ito? At bakit naman ako matatakot? Hindi ba't ako'y may kapangyarihan? At hindi ang bansang Pilipinas ang naglagay sa akin sa posisyong ito, kundi hindi ang Espanya. Kaya wala akong pake kung sisihin ako ng bansang to. Hay nako, paano na ako nito? Hindi ayos lang ito. Sa wakas, sumbanding na rin ang araw na pinakahihintay ko na mahaba at paayos na bakasyon. Mapipilitan akong sumama sa tatay ko sa kanyang negosyo. Pupunta na ako ng Europa. Salamat, nakapasa tayo. Ginoong Simon, ako ay napaparusahan ng Diyos dahil hindi ko binigyan ng pansin ang pagkamatay ng aking ina at ang aking mga kapatid nang nabubuhay pa sila. Kahit noong himagsikan, hindi ako nakialam kaya't ako'y nakulong ng walang dahilan. Katarungan ay nasa panig ko dahil nais ko ay ang kabutihan ng mga inaapi. Maraming salamat dahil sumama ka sa akin. Napakagandang ilawan. Maaari na ba namin itong gamitin? Oo, bakit hindi? Ilagay niyo roon sa kainan. Go. Paumanhin Ginoong Bensal, ngunit mahigpit na ipinagbabawa ng Kapitan General ang pagsisiwala sa nangyari sa kasalan. Tatlo ang magnanakaw at may dalang dulot bilang isang sandata at mayroong 50 piso ang nanakaw sa akin dito, Pinsay. Padre, hindi tama ang pagkasalaysay mo. Kailangan gawin mas marami ang mga tulisan
upang mas makapanipaniwala ang balita. Sa bahay ni Kapitan Tiago ay nakita ko mismo ng mga supot ng pulburan sa ilalim ng mesa, sa kisame at sa likod ng upuan. Halos nakakalat ito sa buong kapaligiran ng bahay. Isa lamang ang maaaring gumagawa noon. Maaaring kaaway ni Don Timoteo o kaagaw ni Juanita. Dumating ang sibil, ngunit wala naman silang pinagbintangan ng krimen. Si Don Timoteo at si Simon na lang daw ang mapamangasiwa sa pag-ayos ng bahay, pinagdausan ng pili. Inaalis din ang lahat ng mga di kailangan sa investigasyon. Padre, ipinapatawag raw ko kayo ng sundar sa iyo. Salamat. Nasa silid na ba siya? Ginoo, may giniramdam ka ba? Wala rin ko ito. Pagluta. Diyos na mahabagin! Anong ginawa ninyo, Senyor Simon? Huwag na po yung mabahala. Huli na rin naman po ang lahat. Huli rin naman nila ako buhay o patay. Ginoo, may pangundra ako sa lason. Huwag niyo na po sayangin ang oras niyo. Ang Diyos ay mapagpatawad, Ginoo. Bukod sa iyong pagkakamali, ay nakita niya rin ang iyong paghihirap. Kung ganun, bakit niya ako pinabayaan? Ginoo, dahil mali ang iyong pamamaraan, Ginoo. Ang pag-ibig lamang ay tanging tagapagligtas ng lahat. Kung ganun, ako nga ay nagkamali. Nasaan na ang mga kabataan na handang magsakripisyo sa kanilang buhay para sa kanilang bayan? Nasaan ang kanila na mga pangarap at kasiglahan alang-alang sa kabutihan ng bayan? Hinihintay namin kayo, kabataan, kayong mga walang bahid ng dungis at karapat-dapat ng isang karangalan. Padre, magsisinti na po ba ng ilawan? Tawagin niya sila lahat. Tayo ay magdasal. Opo. Kaawaan nawa ang taong nagpuyo sa kanya na maging masama. Manatili ka na sana sa kailaliman ng karagatan na walang hanggan, kasama ang mga korales at perlas. Kung dumating man ang isang panahon na kailangan ka ng isang dakilang mithiin, iluwa ka sana ng dagat sa pamamagitan ng utos ng Diyos. Update na mo sa Rizal, guys. Basa na kay Miss Owan niya. Shout out kung Sir Miguelito Bismamos. I-plat 1 mi sir kayo. Ogma sir sa among finance magpakusgan na gimig ubo. Magpainit tayo gimis lawas. Kay panghilantanon mi. Oh, inana mi ka hard work kay sir. Oh. Si Simon. Among mga direktor. Oh. Asa nag-delete pa ang cameraman. Oh, cameraman gisa nag-delete pa guys. Init. Uwan gi kay dre guys. Update guys.